for today's video. Ang ating topic ngayon is paano mag-edit ng video from Insta360. So ito ay request ni Motopapart na taga Butuan City, Team Maxim. Paano daw kung saan pag-edit sa video ni Insta360. So this is the Insta360. I-on lang ang Insta360. Yan. On. So kanina ay cover ha, mayroon siyang cover kasi para hindi magasgas yung ating lens. Yan, naka-on na. So after sa pag-on, dapat i-connect mo siya sa cellphone via Wi-Fi. Yan. I-on natin, i-connect natin ang ating Insta360 via Wi-Fi. Yan, X3186. So connected na yan. Naka-connect na yan automatically, kaya i-click ko na lang yung connect. Yan, connected. Yan, connected na. Pagkatapos, pumunta ka sa 360 app. Yan, Insta360 na app. Automatic, mag-connect yan. Yan. So, makikita mo dyan yung mga videos. So, for example, pipili tayo ng isang video. Itong 1 minute lang. Ito. Click natin yan. Isang video. Kung gusto mo, para hindi mag-init masyado yung cellphone mo, dapat yung video na yan ay i-export mo muna. I mean, i-download. So, i-download muna natin para pwede na natin i-off yung ating unit. Downloading. Kapag hindi kasi i-download, so nakakunik palagi yung Insta360 mo, kakain yan ng battery, so mag-iinit. So, for me, kailangan, dapat na download mo muna sa app yung video, saka ka pa mag-edit, saka pa mag-reframing. Diba tapos? Nag-screen record lang ako sa cellphone guys ha. Ayun, tapos na. So ibig sabihin, ito na video ay nasa ating nasa ating app. Pwede mo nang patayin yung inyong Insta360. Dahil na export na natin yung video, pwede na nating i-disconnect to. Patayin lang. Long press. Yan. Okay, so hindi na connected. Kung makikita natin dito sa ating cellphone, dito, titingnan natin. So, sa Wi-Fi, wala na. Hindi mo na makikita si Insta360 kasi naka-off na. Hindi na siya connected. So, dahil hindi na siya connected at saka mayroon ka nang na-transfer na file, pupunta na tayo ngayon sa app, Insta360 app. So, kahit hindi na connected yung cellphone, makikita mo yung video nasa album. Yan. So, nasa album na yung picture. So, ganito yan ha. So, pag reframe natin, makita mo yan, makita mo dyan yung plus sign. Unang-una pala, mamili ka kung anong gusto mo, 9:16, 16:9 ba? So, 9:16 kapag naka-portrait, kung landscape, 16:9 yan, naka-landscape. Pero kadalasan ako, kasi pang TikTok, pang Reels, kaya 9:16. Yan. Kung saan mo itatapat, bawa, ganyan ha, gusto mong ikaw yung makikita. So, pindutin mo yung plus sign. Plus sign. Gusto mo namang iikot yung camera. Pindot na naman ng plus sign. So, kung i-play natin yan ngayon, yan na yung tinatawag na reframing. Yan. Kita mo. So, pindot lang ng plus sign. Halimbawa ito. Gusto natin makita yung nasa kaliwa natin na dadaan. So, pindutin yung kaliwa. Yan. Pwede rin, halimbawa, kung gusto mong itong naka-sniper, ay i-track mo siya. So, i-long press, i-hold lang yung screen ng cellphone. Yan, pagka long press, so, gagawa ka lang ng, yan, i-green mo lang siya. Then, track. O, di ba? Naka-tracking na siya. So, kung i-play natin balik, na, yan yung Insta360. So, kitang-kita, kuha lahat ng kanyang angle. So gusto mo namang ibalik sa front, yan, pindot naman.
So, from kaliwa, ilipat yan sa front. Gusto mo namang i-zoom, dito na part, i-zoom mo. Yan, i-zoom mo naman. So, i-pinch lang yung, ano mo, yung screen ng cellphone. Ganun lang kasimple. So, pagkatapos, hindi ko na lang tatapusin para hindi siya haba yung video. I-export na natin. Pindutin tong export. Yan, export. Under sa export, mayroong custom. Yan, i-click mo yung custom para kung gusto mong i-4K mo ang yung i-export na video. So, para sa akin, naka 4K para pag edit ko naman mamaya sa CapCut, 1080p ko na lang. Yan, export. Exporting. So, kitang-kita niyo ha, matagal mag-export kahit 1 minute lang yun. O kaya, kailangan ng mahabang pasyensya kapag naka-Insta360 ka na. So, yung iba, nangangarap na mag-Insta360, pero kung mayroon ka ng Insta360, tatama rin, kakapuyin ka. Kapoy na mag-edit. Lalong-lalo na pag yung cellphone mo ay mababang klase. So, hindi high-end. Itong cellphone ko nga ay, pala na ginagamit ay Huawei Mate 50 Pro. So, paano pa kaya kung low-end lang? Siyempre, sometimes maghahang yung cellphone. Iinit talaga yung cellphone. Pati yung ulo mo, iinit. Dahil matagal kang maghintay. Kaya kung mayroon kang Insta360, ang advice ko ay huwag kang mag-record ng mahaba. So, dapat dyan ka lang sa 3 minutes pinaka matagal. Huwag kang mag-record ng 20 minutes yung buo. Kasi, pwede rin mag-record ka ng buo, then ikakat mo na lang. Para huwag kang mag-export ng mahaba pa sa 3 minutes. Yun lang yung self-experience ko. Huwag kang mag-export ng mas mahaba sa 3 minutes. Dahil matagal talagang mag-export. Ito ha, kung cellphone lang ang gamit. Dahil hindi ako gumagamit ng laptop. So, iba naman yung nasa laptop. Kasi kailangan mong tanggalin yung USB. I mean, tanggalin yung memory card. So, hindi ako nag-edit sa laptop guys ha. Sa cellphone lang. Automatic, pagkatapos mong mag-export, nasa gallery mo na yon. Yan, malapit na, 93%, 24%. Yun, tapos na. So, open device album para makita natin ang naglubat na. So, device album. Dito tayo sa files. Kikita na natin yung video. Ganyan. Hindi automatic na mag-download ka ha. Hindi automatic na i-upload mo yung video mo sa Insta360. O, kung nakita niyo, yan. So, hindi ibig sabihin na yung camera ang pinapaikot. Doon na sa pag-reframing mo, umiikot yung mga angles. Yan. So, yun lang po. Yan yung basic na pag-video editing ng videos ng camera na Insta360 X3 yung gamit natin. Mayroong bago na ngayon, X4.